Matthew 10:37. Ito po ay follow-up message na hindi ko naituloy. Doon po sa naputol kong topic na sasabihin ko po, i-remind ko po kayo mamaya. Matthew 10:37. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Doon po nakakita niyo po ba? Mukhang hindi, ano? He that loveth, join with me, with your mouth. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Ano ibig sabihin po nito? Kung tatagalogin po natin na nagmamahal sa ama, sa ina, nang higit kaysa sa akin, is not worthy of me. At ang sino man nagmamahal sa anak, son or daughter more than me, is not worthy of me. Mali pa po kami, mali pa ako noon, lagi kong naririnig na kahit tagtaring daw ang butot laman natin, hindi natin pwedeng pantayan ang sakripisyo ng magulang natin sa atin, dahil sila daw ang naglalang sa atin, sila ang nagdala sa atin. So ako po ay na-train ng ganong klase ng isip na pag-ibig sa magulang. So parang sa ibabaw ng lupa, kung meron kang iibigin ng higit sa kanino man, humanly speaking, ay ang iyong mga magulang. Tama po ba? Kaya nakakalungkot po, sabi sa Bible, sa huling panahon, hindi na magiging mapagmahal ang mga anak sa magulang, magiging disobedient na po sila. Pero ang characteristic po talaga nung unang panahon pa po namin, talagang respeto sa magulang, di ba? Ngayon, wala na, hindi na eh. Pag kinakausap ang mga magulang, parang kabarkada na lang. Ang masakit niyan, kung makapagsalita pa minsan, nakakapanakit ng damdamin ang mga anak. Di ba? Yan ho yung ganong kultura natin. Nakikinig po ba kayo mga anak? Huwag kayong mag-alala, mararanasan nyo rin yan. Lalo na may iwan kayo sa rapture. Ha? So kung meron tayong mamahalin, okay? Ay ang ating mga magulang. Number 1, on top of everything. So may mga asawa na, mag-iiba na ho yun. Oo, mahal nyo pa rin na magulang nyo, pero pagdating sa husband or wife, iisa na ho kayo. Mas priority na ho ang husband or wife. Pero yung pagmamahal sa ina, iba ho yun. Paggalang nandoon ho yun. Okay? Pag sinabi natin, mahal natin ang ating ina, binibigyan natin ng on top of everything, mga batang nandito, priority sila sa buhay nyo. Ang ibig sabihin po niyan, priority. Paano natin masasabi na mahal natin ang ating mga magulang? On top of everything, priority natin yan. Pag may nanligaw, dapat pumasa ka muna sa nanay ko. Ngayon, hindi na eh. Ma, boyfriend ko! Dapat gustuhin mo siya kung hindi. Ganun mo ngayon, tama? Hindi ko siya pagpapalit sa'yo, ma. Makakala mo yan, tanggapin mo siya. Sabihin mo sa akin yan. Okay lang, sige. Okay lang na. Okay. Kung mahal natin ang ating mga magulang, ang sabi ng Biblia, kung minamahal mo ang iyong ina, ang iyong ama ng higit kaysa sa akin, hindi ka dapat sa akin. Why? Because He is God. Jesus is God. Malinaw doon sa verse na to. Sino ang magdidemand sa iyo na mahalin mo ang iyong ama, ang iyong ina, or mahalin mo ako ng higit sa iyong ina, sa iyong ama? Ako, unahin mo. Sino siya? He demands worship. Loving God is giving Him the true value that He deserves because He is God. And the topic that I have left that I would like to continue this morning is worshiping God in love. I gave you 3 points kung saan po ako natigil. Number 1, the picture of worshiping God in love. Sinasamba natin ang Diyos sa pag-ibig. Okay? Pangalawa, ano po ba yung purpose ng worshiping God in love? And then pangatlo po, the prerequisite of serving or worshiping God in love.
Meron po nagsabi na ang purpose daw po ng tao sa mundo, ang akala daw po ng iba ay worship, hindi daw po yun. Sa totoo lang, worship yung term lang po ang nagkakaiba. Kasi pag sinabi natin ang purpose ng tao is to worship, hindi po yan contradicting sa pag-ibig. I-highlight lang po natin ang pag-ibig. Pag sinabi natin win-worship natin si God, iniibig natin siya. At alam po naman natin na ang pag-worship kay God, tuwing kailan? Pagkatapos ng kamay, sa nakakaalam. Tuwing kailan win-worship si God? 24/7. Kaya ang verse na 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, whether you eat or drink, do all to the glory of God. Ang akin pong objective sa pagpapaliwanag ko is maging malinaw po sa atin ang pagsamba. At ang tunay na kahulugan ng pagluwalhati. We always say, glory to God! We always say, we worship the Lord. But do you really understand? What do you mean by worshiping God? Do you understand when you say, I glorify God? Mga kapatid, mahalaga ko yun kasi yun po ang pinaka-purpose ng existence natin. To worship, to glorify, to love God. I will say this with all my conviction. Hanggat hindi mo naiintindihan ang pinakadahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos, ay hindi ka pa nagsisimulang mabuhay. Ang mga taong hindi sumasamba sa Diyos at hindi pa totoong umiibig sa Diyos, hindi pa nagsisimulang mabuhay. You will only start living your life when you learn how to worship God and to love God in the true essence of love in the Scripture. Amen? Are you living your life? That is because you're worshiping God and you're loving God. Amen? Wow. Okay. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng worshiping God in love? The picture. Yun po ang unang-unang point. Gusto ko maintindihan nyo, yes, I worship God in love. Gusto ko makita nyo po kung saan tayo nanggagaling, ha? Keep your eyes, ears open. Simulan po natin ulit, John 17. John 17 po ulit, verse 1 and 5. Review na po lamang to, kailangan maulit-ulit natin para maintindihan natin. Okay, ang sabi po ng Panginoon sa John 17, ito po yung tinatawag na the Lord's Prayer. John 17 is the Lord's Prayer. Kinakausap niya ang Diyos mismo. Hindi po yung Our Father who art in heaven. Hindi po yun ang Lord's Prayer. Yun ay prayer na itinuro ni Jesus Christ para sa disciples. Okay? So malinaw po yan. Nagkakaintindihan po tayo. These words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee. 17:1 pa lang. Huwag mo nang ilipat na. 1 lang tayo. Okay? So, ang ibig sabihin po nung glorify the Son, that the Son also may glorify Thee. The word glorify is worship. So, ibig sabihin po ng mga kapatid, review lang po, the Father worships the Son. The Father glorifies the Son. Okay, no? And then in verse 5, verse 5. Naiintindihan natin lang to as I go down. And now, Father, glorify Thou me. You worship me. You exalt me. Okay? With Thine own self, with the exaltation which I had with Thee before the world was. Okay. Ito ba bang prayer nito ni Jesus Christ ay nasagot? Sino may sabing yes? Sino may sabing no? Sinong neutral? Wala akong kausap, ayaw ko na, tayo mag-closing na, wala akong kausap eh. Sino may sabing yes? Natupad ba ito o hindi? Meron iba ganun, no? Kailan natupad? No. Nag-i-request na dito eh, ibalik mo yung glory ko, katulad nung una pa. Nung magkasama tayo before the world began, ibalik mo. Paano binalik ng Diyos? Wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, of things on earth, and of things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is Christ, to the glory of God the Father. When that happened?
and had put all things under his feet. That you may know the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised us from the dead, and set him at the right hand, and set him at the right hand of God in the heavenly places in Christ. When Christ was exalted, when Christ went up to heaven, Christ was back, seated on the throne, high and lifted up. Yun po yung sagot dyan sa kanyang prayer. Naiintindihan po natin yun. Okay. Binalik ng Ama ang kanyang dating position where He was. I really love that passage. Ephesians chapter 1, verse 15 to 21 to 22. Ginlorify ba ng Father? Sinagot ba yung kanyang prayer? Yes. Sinagot. So, ibig sabihin nun, ang pagpapahalaga ay pag-exalt. Ang pagpapahalaga ay pagbibigay ng tamang value. When the Father exalted Jesus Christ, the Father restored Christ to His value, to His exalted position in the heavenlies. Are you following up? Okay? Okay. Okay. Kakaintindihan tayo? Okay. Baba natin sa verse 22. John 17:22. Hindi ko kalayan ang aking anak pala ang magiging taga-type ng aking preaching one day. Love you na. Do your best. Para hindi kita palitan. Joke lang. And the glory which thou gavest me, okay, before the world was, and that glory that you're about again to bring me back where I was, that value that I have from you from the beginning, before the world began, that value, yung pagpapahalaga, yung glory na binibigay mo sa akin. Ulitin ko, yung pagpapahalaga mo, Ama, sa akin, yung value ko, sa pamamagitan ng value mo, yung value mo, binigay mo sa akin, yun eh. Value me with thine own self, with the value that you have in you as God. Bring me back that value because we are one, right? Look on your point. And that value that you gave me, I have. Basahin. O, inulit-ulit ko sa inyo ito. Yung value, yung pagpapahalaga kong yan, na binigay mo sa akin, eh ibinigay ko kay Susan, kay Greta, kay Saret, kay Leo, kay Ricky. Yung value ng Ama na binibigay kay Jesus, eh yun ang value na binibigay niya sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Pag hindi mo naintindihan niya, mananatili kang insecure sa buhay mo. Dahil hindi mo alam kung magkano ka. Ngayon, alam mo kung magkano ka? Ikaw, James, alam mo kung magkano ka? Magkano ka? Priceless ako, Pastor. Kala mo lang. Pero subukan mong bigyan ako ng 1 milyon, baka sakali mag-usap tayo. So I want every believer, not only in this church, but everyone should know his value. Your value will not come from how people treat you. Your value is not dependent upon how much money you have in the bank, how much property you have accumulated all your life. Your value is the value that Jesus has given you. Amen? Kaya sana ako po kayo, dito lang ako kasi mahirap lang kami eh. Dito lang ako sa tabo, sa sulok lang ako. Hindi, dito ka sa may hindi, dito lang ako kasi nakita mo naman yung damit ko. Nakahiya ako. Now, yun ang yung value. Sana bago siya dumating, naiintindihan niyo yung value. Hindi yung edukasyon mo yung value mo. Hindi yan.
Valuable yan, of course. Valuable yung bahay mo, may presyo yan, of course. Valuable yung position mo, of course, di ba? Pero yung true value is the kind of what God is giving you, is your true value. Kung meron ka pinagmamalaki sa buhay mo, okay lang yun. Pero huwag naman yung dahil mayaman ka. Huwag naman yung dahil marami kang pera. Kung may pagmamalaki ka, okay lang yun. Kung pinagmamalaki mo, ay dahil may pagpapahalaga ng Diyos sa'yo. Katulad ng pagpapahalaga niya kay Jesus. Verse 23 yan. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one. And that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them. Nakita mo? As thou hast loved me. Kung paano mo ako minahal at pinahalagahan, sinamba and exalt, ganun mo din sila pinahalagahan at in-exalt. Because you have brought them with me, seated in the throne in the heavens. Ephesians 2:6. Pinatype mo, anak? Nakuha niyo yung saan ako nang gagaling at anong dinadrive ko? Ayan. And has raised us up together with Jesus Christ and has made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. You are seated with Christ in the heavenly places. The Lord has exalted every believer of Jesus Christ with the level of the exaltation of Jesus Christ. Ano ho yan sa akin, mind-boggling. Kung hindi ho kayo na-amaze dyan, baka hindi nyo naintindihan, kaya hindi ka na-amaze. Pero pag naintindihan mo yan, wow! Wow! Glory to God! Ako! Inupo ng Panginoon sa luklukan kung saan nandun si Jesus. Hindi ko kayang isipin yan. It means power, authority, value, prosperity, everything. Yes, we are nothing. Yes, I am aware of that. But in Christ, I have everything. And Christ is my everything. I have never felt sorry about myself for being me. Only for my sins and shortcomings, but for being me in Christ, no way. Because I know my value. Kaya hindi po apektado kung ako ay i-devaluate ng tao o maging wala nang mahalaga sa tao. Why? Sino bang totoo nagpapahalaga sa akin? Ikaw o ang Diyos? O kung talikuran mo kung hindi na ako mahalaga sa iyo, so I have God's value. And I will never be devaluated, degenerated. You understand? Okay. The topic is worshiping in love. Okay. O ngayon, yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin, paano niya ginawa? Paano niya ginawa ang pagpapahalaga niya sa iyo? You must know this and understand in a very personal way. Kung hindi mo siya maintindihan. Paano ka pinahalagahan ng Diyos? Oo, inuupo ka sa luklukan kasama ni Kristo, at yun ay nangyari dahil ibinigay niya ang buhay niya sa iyo. Inialin niya ang buhay niya sa iyo. That's how valuable you are. For your highest good. Para itaas ka niya, hindi lang iligtas, kundi iluklukan sa upuan o kung saan ang Panginoon Kristo ay nagduroon. Nakuha niyo po, ganoon niya tayo pinahalagahan. Inialin niya ang kanyang buhay, kaya ang halaga mo ay ang halaga ng buhay ni Jesus. Naintindihan mo, Aileen? Ganun ka kahalaga sa Diyos. Ricky, amen? Leo, good to see you back. I prayed hard for you. Baka kasi matrap ka sa Mindanao hindi ka makabalik Buti nakabalik ka. Napakahalaga kasi ni-alin ni Jesus sa kanyang buhay sa akin. Wow.
Do you know that in a very personal manner? Hello? Okay. Pinadama ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nung iala niya ang kanyang buhay. Worshiping in love. The Father worships Jesus Christ by putting Him back to where He should be. Okay? And do you know how the Lord Jesus Christ glorifies and worships the Father? Do you want to know? John 15:10. John 15:10. Mga versikulong binabalik ko lang po sa inyo. Bilis ng anak ko, talaga nakakatawa. Andiyan kagad, oh. Labi na. Wow! If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment or commandments and abide in His love. Okay mga kapatid, paano pinatunayan ng Panginoong Kristo ang kanyang pagpapahalaga sa Diyos at pag-ibig sa Diyos? Sa ngayon sa talata. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Perfectly. Jesus obeyed the Father perfectly. At yun po yung kapahayagan ng pagpapahalaga ng anak sa ama. He became obedient unto death, even the death of the cross. Hello, malinaw? Tikboy, paano pinadama ng anak ang kanyang pag-ibig sa ama? Ay, tag-ising-ising ka ba? Kung sama ni siya, ising-ising mo na siya. Paano ay pinadama ng anak ang kanyang pag-ibig sa ama? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Abiding in the love of the Father. With the Father is obeying the commandments. Worshipping in love. They worship in love, both of them. Now, how can we worship God? In love. How? Common sense. Sino gusto sumagot na matapang-tapang dyan? Mabig, ayaw mo nang sagutin. How can we worship God in love? In love is giving value. We give value to God. How can we show that we love God? By giving Him the value. Paano? Okay, John 14:21. Sumagot ang matatang-tapang. Si Alexa. Kasi yan po yung masidhing tinuturuan ni Caleb sa bahay nila. John 14:21. Madalas yun ang naririnig, pero napakahalaga po nito. It's about worship. He that hath my commandments and keepeth them, he, she, they are those that loveth me. Black and white lang mo yun. You are a big liar if you are telling me that you love the Lord and you don't care about obeying Him. Do we have liars here in our congregation? Because the Bible says, He that loveth me, keep my words. So yun po yun. Worshipping in love is obeying His words. The moment you stop obeying God, you stop worshiping, and you stop loving, iisa po ibig sabihin. We stop glorifying God. We stop living in the Spirit. We stop living by faith. Interconnected po lahat yan. And we started living in the flesh when we start disobeying God and disregarding God in our lives.
Amen? Lord, I'm not a liar. Sabihin niyo po sa lahat, I'm not a liar. I'm obeying you, Lord God. Not partially, but totally, Lord, I want to obey you. I'm not a liar. Liars go to hell. God hates liars. Don't tell your children that you love God and you don't obey Him. Don't tell your friends around you, oh, I'm a lover of God. I love God. Nalulungkot ako doon sa finorward ni Joki na about Trump, na sila in favor din sa abortion. Tama? Partially. Indirectly. Kasi bilang presidente, nag-iingat siya. Pero pinapakita mo doon, hindi niya kaya maging, because he will be losing votes. Ngayon, if you're important to God, that God is your God, I don't care. If I lose my votes or not, God will take care of me. God will put me in the presidency. So parang wavy po. Kasi marami tayong pinapahalagahan sa buhay natin. Okay. Ngayon, ano po ba ang purpose ng worshiping in love or obeying God? What's the purpose? I'd like to proceed to my second point. Ano yung pinaka-purpose po doon? Nakita natin ang picture ng worshiping God in love, right? Worshiping God in love is obeying His commandments, right? Now, what is the purpose? Okay, balik. I-retain natin itong verse 21 na ito. Nandito po yung purpose Which is the purpose of worship? Ayan Malinaw, di ba? He that keepeth my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Ano ibig sabihin ng manifest? Magpapakita, magpapahayag. Ihahayag ko ang sarili ko sa Kanya. Actually, at sa pamamagitan niya. I have a question. Nagmamanifest po ba ang Panginoon sa buhay niyo? Nakikita niyo ba yung katotohanan ng Panginoon sa buhay niyo? Kasi sabi ng Panginoon yun, I will manifest If you will keep my words, I will manifest. Yun po yung nagbibigay sa atin ng fire for living. Yung alam mong totoo ang Diyos kasi nakikita mo siya sa pang-araw-araw mong buhay. Paano mo siya nakikita? Paano? Ang hirap. Nakikita mo lamang siya kung alam mo ang kanyang salita na pinamumuhay mo. Ang isang paborito kong verse sa umaga or passage na kinuquote ay Psalm 63. And you've been hearing that from me. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsted for Thee. Huwag na buksan na. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. The Bible is picturing that the world where we live is like a place where there's no water. It's like a dry land. I long for Thee. My flesh longeth for Thee. My soul thirsted for Thee. To see Thy power and Thy glory. So sabi ni David, I want to see your power and your glory. That's why early I seek you. Wow. I want to see God, His power and His glory manifesting in my life. I would like to give you 3 things that God would like to manifest in your life. 3 things. Are you ready for the 3 things? 3 things. Sa first, about character. Gusto ng Lord, i-manifest niya ang kanyang character sa'yo. Kaya when you obey God, automatically nakikita ang manifestation ng Panginoon sa buhay mo. Number 1, it's about love. Love ang pinag-uusapan natin. Love is kind, love is patient. Ang pag-ibig ay hindi sarili ang iniintindi, kundi iniintindi ang kapakanan ng iba. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang ugali. Nakuha niyo yung point? Ang pag-ibig ay mapangunawa. Hindi mayabang ang pag-ibig. Hindi rude ang pag-ibig. Laging iniintindi ang kapakanan. Kasi yun ang pag-ibig, yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kung anong pinaka-the best na pwede niyang gawin sa atin, yun ang kanyang ginagawa. If you love your wife,
That is also your objective to your wife. I can do the best in me so that I can bring out the best and give the best that I can give to my wife. And the same thing with the wife. Iintindihin ko yung kapakanan ng husband ko. Di ba? Kung nag-iintindihan kayo ng gano'n, abay, napakasarap ng buhay yung dalawa. Hindi naghahanapan. Pag nagkukulang, inuunawa, pinapatawad. Amen? Sarap, no? Okay. Unang-una po, gusto ng Panginoon magmanifest sa kanyang karakter sa buhay natin. Yung pag-ibig. Kasi napakahalaga po niya. Yan po ang palatandaan na ito ay iglesia ng Diyos dahil may pag-ibig dito. Kasi yun po yung trademark ng church ng Panginoon. Nagmamahalan ng isa't isa. Wala nag-iisnaban dito. Wala nagsaksakan sa likod. Tapat tayo sa pakikitungo natin. Dahil malinis ang ating tangaling sa bawat isa. Kung may napag-uusapan man, para ayusin at tulungan ang pinag-uusapan. Okay? Hindi para i-put down. Di ba? Kaya po ayaw natin yung pag may kikwento kayong tao at hindi naman yung kakausapin yung tao, para pinag-uusapan yung tao. Eh di hayop na lang ang pag-usapan yun. Di ba? Mapag-usapan kayong tao, anong objective sa tao pinag-uusapan yun? Minsan, kaya ko sinasabi, para ipag-pray natin ha. Hindi naman pala totoo. Kausapin yung mali ng tao. Kaya mamaya may kakausapin ako dito. Okay, so tuloy po natin. Magmamanifest sa pag-ibig. Di ba? Okay. John 13, 34 and 35. Tinumpo niyo ang utos dito. John 13, 34 and 35. This is the new commandment. 34 and 35. That you love one another. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Nakita niyo? Kung paano ko pinapahalagahan kayo, pahalagahan niyo ang isa't isa. Nakuha niyo po yung samahan ng Kristiyano, mga kapatid, bagamat mahirap gawin. Sinasabi ko po yan sa atin kung paano niyo pinapahalagahan, kung paano tayo pinahalagahan ng Diyos, the same na pagpapahalaga, ang ibibigay mo sa kapatid mo kasi pinahalagahan din siya ng Diyos, katulad ng pagpapahalaga sa iyo. Ang nainin mo sa bawat taong nandito sa church na ito, the highest best and the highest good of that person. Kaya kinakausap ang mali kasi mahal mo eh. Di ba? Bakit mo kinakailangan mag-ibigan tayo sa isa't isa? Verse 35. By this, loving one another, men shall know that God is here, that you are my disciples. Kaya ang hirap po ng malaking church eh. Hindi magkakakilala tao. Pero meron pong church daw na malaki na kaya naman nilang gawin parang small church lang. Okay naman. Hindi na po yun dahil kaya kukunti lang tayo dito. Di ba? Ang problema lang dito, kukunti lang tayo, hindi pa tayo magkakakilala. Sino sa inyo nagkaroon dito ng kumain kayo, magkakasama kayong dalawa lang? Lahat nagawa niyo ba yun sa lahat? Di ba? Ang hirap, no? Dito pagdating ng Sunday, minsan yung kausap ko yan, yung kausap mo. Kung makausap ka na ng iba, sit down with somebody. Di ba? Okay. Pinakita ko yung sincerity ko kay Ira at saka sa pamilya. Of course, with Ninang Babes. Siya pa yung matin dito 3 beses lang. Hindi naman consistent. Nakita ko kanyang pagbabago, binago siya ng Panginoon. Nung siya na-hospital, nakasyam na beses ko siyang dalawin. Dahil ipakita kong sincere ako. At nag-aabot po tayo para ipakita ang totoo tayo sa kanila. Di ba? Pagamat minsan, nalipant ako ni Ninang Babes. Minsan, sumama sa akin siya, may nagbigay din. Di ba? Kasi, ang pag-ibig kasi, nakahanda kang to get out of your comfort zone. Inaato ka. Uy, emergency. Nasa hospital si Tikboy. Takbuhin mo si Tikboy. Kailangan niya yung prayer mo doon. Kung wala kang sasakyan, tulog ka na lang. Di ba? So yun ho yung ating damayan dito sa church na to eh. Yung pag-ibig, may sakripisyo yun. Di ba? Okay, so maliwanag po ang purpose ng pag-ibig, the manifestation of God. Kapag sumusunod ka si God, nagmamanifest siya sa'yo. At pag walang manifestasyon ng
Panginoon, para kang dating mananampalataya sa kabilang relihiyon, doon ka lang. Walang katotohanan ng Diyos doon eh. Wala akong sinasabi kung anong relihiyon ha. Sa dati mong pinanggalingan, hindi ko alam kung saan galing. Di ba? Di ba? So dito po, nandito ang katotohanan ng Panginoon eh. Ang gusto i-manifest ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Pangalawa, kabanalan ho yan. Kapag sumusunod ka sa utos ng Diyos, nagpapakabanal ka. Isang salita lang ng Diyos, isang verse lang na susundin mo. Sakop na ang lahat. Gusto niyo bigyan ko ngayon isang verse lang? Nasakop na yung lahat? 1 Peter 1:16 o 15. Magkasundo kasi yan eh. Sakop na ang lahat. O yan lang. Pag tinutuo mo to, damay-damay na lahat. Ano sabi niyan? Ayan. Inutusan ka magpakabanal eh. Kung wala kang pala sa pagpapakabanal mo, forget everything. You're on your own. You're on your own. O ngayon, pag magpapakabanal ka, nagpapakabanal ka, kasama ang lahat ng utos doon. Soul winning, kasama yan. The greatest commandment kaya yan. The greatest, The Great Commission, I'm sorry. Yung pagkakay ng kaluluwa, huwag kayong titigil. Pag tumitigil kayo, hindi kayo ipapakabanal. Di ba? Pagbasa ng Biblia, daily, meditation, daily. Pag wala kang pakialam dyan, wala, hindi ka nagpapakabanal. Kala mo, nagpapakabanal ka. Hindi totoo yun. Ang tao nagpapakabanal, sinusuyo niya ang lahat ng kalooban ng Diyos, sinisikap niyang gawin. Lahat. Walang exempted. Minsan may paborito tayong verse, ito lang tayo eh. Di ba? May tinanong nga akong Christian, anong life verse mo? Ano sabi sa akin? Genesis 1:1. In the beginning, God created the world. Yun daw yung kanyang life verse. Walang alam. Di ba? Okay. Ano pa? Love, holiness. At alam niyo isang pinaka-importante sa worship? Ricky, alam mo? Humility. Napakahalaga niyan. Kasi kung walang humility, walang pagsamba. Because God resisted the proud. God is even opposing you when you come to worship. Why? Because Satan is being manifested in His presence when you worship in pride. Kaya dapat lahat ng mananampalataya, mababa ang loob. Pag kinukorek, madaling magbaba. Madaling mag-sorry. But pero mga tao parang hirap mag-sorry. Ang problema sa sorry, walang nabibili niyan. Hindi na o-order sa Shopee. Lagi tayong short ng sorry. Di ba? Ang concern ng tao kapag may sinabing mali ka, pasensya na, sorry. Hindi ko sinasadya. Babaguhin ko sa sunod. Nangangatwiran pa eh. Hello? Are you humble enough? Wala ka namang kwenta eh. Ba't magpapakwenta ka dyan? Alam mo nang mahalaga ka sa Diyos. Kaya ang iyong kwenta, to honor God. So magkakasama ho yung tatlong yan lagi sa karakter ng isang Kristiyano. Nabubuhay sa pag-ibig, sa kabanalan, at sa kapakumbabaan. Natanda niyo po ba yung tatlong yan? Okay. Anong gustong i-manifest ng Panginoon sa atin? The purpose why we are to worship God in love, maliwanag po sa John 14:21 is His manifestation. Gusto nating makita ang kanyang katotohanan. At the moment we start obeying God, God will start manifesting. Amen. Hindi po lamang ang minamanifest ng Panginoon ay ang karakter na gusto niya mag-manifest, pati ang kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya will back up your holy living. His power will back up your righteous living and your humble living. And the manifestation of His power, powerful life, ang gustong i-manifest ng Panginoon kanyang power sa ating buhay. Powerful, living holy, powerful, living in love. And then His prosperity. Mga kapatid, again, I am not a proponent of prosperity gospel. There are many good things in them and of what they believe. But we always highlight holiness in this church. Dahil mas mahalaga lagi ang kabanalan ng tao kaysa pagyaman ng tao. Mayaman ka, hindi ka banal, walang kwenta ho yun. Bagamat mahalaga yun sa maraming tao, mayaman ka. Pero sa mata ng Diyos, mas importante sa Kanya ng isang Kristiyano ay nabubuhay ng banal. Kahit siya ay walang pera. At magkakapera din naman pagdating ng araw. Amen?
Hindi naman kalooban ng Diyos na tayo ay anak niya ay manlilimahin tayo sa hirap. Naintindihan niyo ba yun? Bibigyan ko kayo ng proof sa modern days. 2 proof sa modern days. 2, ang Amerika at ang Israel, napaka-powerful nations. Kinatatakutan ng Israel sa Middle East. Buong mundo naging number 1 ng Amerika. Why? Because they were godly. Israel was a chosen nation. America was a godly nation before. And they became number 1 in the world. At para sa magpapadala ng mga missionary kung hindi sila nire-respeto. Hindi i-honor ang mga puti sa Asian at sa Western world kung sila walang power. Dahil powerful sila, bawat isang citizen ng Amerikano, kapag may problema, pinupuntahan ho yan ng armed forces nila upang kunin. Iisa lang yung missionary na nagkaroon ng problema, pupuntahan po yan doon mismo ng helicopter. Eh tayo, ni hindi mapuntahan ng jeep, di ba? Kasi wala tayong capacity, walang yaman ng bansang Pilipinas. So ang kalooban ng Panginoon sa bawat Christian, bawat iglesia, ay mga sisagana tayo, even materially. Amen? So, dumadaan lang minsan ang ating kahirapan at ang kawalan dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na pahalagahan ng kabanalan na magpapatuloy pa rin tayo kahit tayo ay wala. At kapag hindi ka naging tapat na wala ka, hindi ka karapat-dapat magkaroon. Kasi kapag ikaw ay nagkaroon na hindi ka tapat, lalong hindi ka magiging tapat, pakatandaan mo yan. Dahil marami kang pera sa maraming bagay, maraming loho pagbibigyan mo sa katawan mo. Yun ho yun pag maraming pera. Kaya napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa karya ng Diyos. Dahil wala siyang kailangan sa Diyos. Akala niya yun. Okay? So ang gustong i-manifest ng Panginoon kanyang kasaganaan, ang kanyang kapangyarihan sa atin, yan po ang gustong i-manifest ng Panginoon sa atin. At sa pamamagitan ng pag-manifest ng Panginoon, you know what? He is also exalted. Kasi iisa tayo at siya. Ang ulitin ko po ang aking sinasabi dito. Tingnan niyo po ang aking kamay. Kapag iniangat mo ang Panginoon, nasaan ka? Alam na naiwan ka. Kapag inangat mo ang Panginoon, nasaan ka? Angat ka rin. Kaya we are to worship in love and to glorify God and to obey Him so that God can be lifted up and that we are also lifted up. Your capacity to be lifted up by God is your capacity to lift Him up. I repeat, your capacity to be lifted up is also your capacity to lift up God. And with all your strength, with all your might, with all your wisdom, lift up God. Obey Him, worship Him in love, so that God can lift you up. God is so tired seeing you always down because you are not lifting up God. The moment you start lifting up God, the Lord has started to lift you up. Yan ang purpose mo ng worshiping in love, pagpapahalagay. Mahalaga tayo sa Diyos. Tayo at ang Diyos ay iisa. Ayaw niyang maiwan tayo sa ilalim. Gusto niya umangat tayo. Ang susi, iangat mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Be busy with all your heart, with all your might, in lifting up God. Even if you are in wheelchair, if you are in bed, kung saan ka man naroon, anumang ginagawa mo, be busy with all your might, with all your strength, with all your wisdom, to lift up God. By obeying His word, no matter what. Amen. Okay, finally. Medyo nag-adjust po tayo ng oras, nag-iba po tayo ng worship system. Okay? So meron po tayong call to worship ngayon. Wala po na i-assign kanina, kaya ginawa po lahat ni Marco ang kanyang role. So mamaya pag-usapan natin yan, paano po mag-a-assign ng mga parts sa ating call to worship. Okay. Tinitignan ko kasi yung oras eh. Yeah. Meron pa akong mga 1 hour. Joke lang. Okay, finally po, we will proceed to the last point, which is what? The prerequisite. But before I proceed to the last point, may naiwan pa po mga verses na gusto kong iwanan sa inyo about the purpose, which is His manifestation. And His manifestation means His exaltation and your exaltation. His magnification and your magnification. Paul was very obsessed in magnifying God so that he may also be exalted.
Amen? Kapag ina-exalt mo si God, you don't mind your own self. It is God's business to mind you. Okay? My concern is to exalt God. I don't care even if I will be put to shame sometimes. Because loving people is exalting them at your expense. Okay? May nagawa na po ba kayo na para i-exalt yung tao, hindi bali magsakripisyo kayo? Yun po dapat ang uso dito sa church natin. Nagsasakripisyo ko para lang sa kanila. Di ba? Sarap, no? Ganun yung church. Okay, mamaya tatalakayin ko po yung pinaka-prerequisite na mahalaga para mangyari po yan. Pero gusto kong tingnan natin ang verses na to, na kung saan ang Panginoon ay nag-exalt. Okay. In Psalms chapter 91, verse 14 and 15, tingnan po natin. God is in the business of exalting you. Okay. Nakita po natin dito ang magkasamang dalawang bagay. In Psalms 91, before I proceed to my last point, Psalms 91, memorize po ng karamihan dito yan, di ba? And what I love in that passage is verse 14 and 15. Nang sabi po doon, because He had set His love upon me, dahil nagsimula siyang sambahin ako sa pag-ibig, dahil nagsimula siyang sambahin ako sa pamagitan ng pagsunod sa aking mga salita. Yun ang ibig sabihin po niyan eh. Because He had set His love upon me. Sabi ng Panginoon, God is the one talking here. Okay? Because He had set His love upon me. What's next? Therefore, conclusion. Therefore, I will deliver him. Kung ano kanyang pinagdadaanan, I will deliver him. I will save him. And I will set him on high. Nakuha niyo yung dalawang bagay dito? It is obeying God. It is honoring God. Giving God the value. And God is lifting you up. You see? Because He had known my name. Do you know God's name? Yahweh. Do you know Him in a very personal way? Because He has set His love upon me. The name Jesus is Yahweh. Yah. It means a lot. Naalala ko po yung isang testimony ng tao na isang gabi siya po yung natutulog at meron daw, nagising siya at meron nag-appear sa kanya na isang sa kanyang espiritong parang madilim na nakakatakot. At siya'y takot at biglang lumapit sa kanya at pagkatapos siya po ay sinakal. Ito po ay nag-appear sa kanyang spirit. No? At dahil siya hindi naniniwala sa Diyos, yung crisis na moment na parang siya ay sinasakal at mamamatay, nagbabanggit siya ng mga pangalan. Binanggit niya ang mga pangalan ng iba't ibang reliyon. Allah, Muhammad. Allah, help me, Muhammad, help me. Sabi po doon sa video na nakita ko. So, nung sinasakal pa rin siya, wala siyang magawa, binanggit niya ang pangalan ng Jesus. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Jesus, help me. Bigla daw nawala yung spirit. Do you know God who is powerful God? The name above all names? Knowing God personally is loving Him. Verse 15. He shall call upon me and I will answer him. Wow, napaka-powerful ng tao sumusunod sa Diyos. I will be with him in trouble. Wow. Yes, may trouble, pero kasama mo siya. Hindi ibig sabihin na exempted ka sa trouble. Nagmamahal ka sa Diyos, you still might have troubles. And then, God said, I will deliver him. And what? And I will honor him. God honors them that honor Him. Okay? So, yun po yung gusto kong iwanan sa inyo about the purpose ng worshiping God in love. Obeying God with all your mind is to glorify Him and to give Him the value that He deserves. Finally, I will give my last point. The last point is about paano ba ito mangyayari? Paano ko ba talaga siya ma-worship in love? Paano ko ba talaga masusunod ang kanyang mga salita? Okay? Paano ba talaga? Dalawang bagay lang po sabihin ko sa inyo para mas madali. Gusto kong padalihin sa inyo yan. Okay? So nakita po natin si Apostol Pablo, ang kanya laging sinasabi,
Nevertheless, I live yet not I, but I'm crucified with Christ. Nakita niyo po? Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest. So God cannot be manifested without dying to self. Ulitin ko, you cannot manifest God and you cannot really obey God without dying to self. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. At yan po ang pinakamahigpit na bilin ng Panginoon. If any man would come after me, let him kill himself. The word is deny yourself. Ibig sabihin po nung totally, kakalimutan mo ang kalooban mo kumpara sa kanyang kalooban. Maraming tao nag-i-struggle, susundin ko ba ang Diyos o hindi? Ang taong pinatay niya ang kanyang sarili, he is totally sold out in choosing to obey God more than anything else. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. You are to put yourself to death. Number 1, self-denial. Self-denial is done every day. Always surrendering to the will of God, not my will but your will be done. Lord, marami akong gusto, marami akong gustong isipin, marami akong gustong gawin, pero Lord, your will be done. I will do your will for my life. I'm sold out in obeying your will for my life. Kaya ang Kristiyano ay busy sa pag-identify ng kalooban ng Diyos upang ito'y kanyang gawin at masunod ang kanyang katauhan. So, self-denial. If anyone who would come after me, let him deny himself. Patayin ang kanyang sarili upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Take up your cross and follow me. Okay niyo po? So, ibig sabihin ng mga kapatid, sinabi ng Panginoon, if any man, wala pong exception. Wala. Kung sino man ang nais sumunod sa akin, kung sino man, anong uri ng tao ka pa man, let him deny himself. Take up his cross and follow me. Naranasan niyo na po bang isuko ang buhay niyo sa Panginoon? Totoo na nag-decide ka, Lord, simula ngayon, hindi na po ako masusunod sa aking buhay kundi ikaw na. Zaret, wala naman si Betong dito. Yun ang aming prayer kahapon. Nung kami lang sa kwarto, nang pinag-pray ko siya ng sarili niya, sumunod siya sa akin, na hindi na ako masusunod kundi ikaw. At sabi ko, magbabayos tayo pagka every Saturday. Okay. Kasi yung will po natin, ano ho yan eh. Maangas mo yung will, gusto mo ikaw ang nasusunod, ganun po talaga yung tao eh. Sobrang tigas po talaga ng tao sa Panginoon. Kaya ang aming prayer lagi, ang sasamba sa Diyos dito sa Life of Praise, mga broken people na, hindi na matitigas ang puso, broken-hearted na. Humility na po ang pinag-uusapan natin dito. Holiness na po ang pinag-uusapan dito. Hindi po tayo nagpupunta dito unang-una para magpa-importansyahan, bigyan ng importansya. Kasi tapos na po tayo doon, nakuha na natin ang importansya ng Panginoon. Okay? How will you sustain self-denial to be able to do the Word of God? How will you able to sustain self-denial? Okay, I will give you this word again. Joshua 1:8. Dito po tayo magtatapos sa Joshua 1:8. Okay, finally mga kapatid, I will end up with this verse again. Basahin po natin ulit. Yung iba, memorize na natin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That, yung word na that, galing po doon, but thou shalt meditate therein day and night. That, mahalaga po yung word na that. Ano po yung sabihin ng that? That thou mayest observe to worship God. That thou mayest observe to do, to worship, to obey Him, to love Him, to give Him the value. Yun po ibig sabihin yan. That thou mayest, upang maibigay mo ang tamang pagsamba sa Diyos. That thou mayest observe to do. How can you do the Word of God?